Patay ang isang lalaki matapos saklolohan ng nakababatang kapatid na natrap sa kuweba sa Antequera, Bohol. Base sa investigasyon, may 5 magkakaibigan na naligo sa kuweba nang biglang tumaas ang tubig doon. Nang nakalabas ang dalawa, napansin nilang naiwan ang 3 kasama. Agad silang humingi ng tulong pero sinubukan din silang iligtas ng kapatid ng isa sa natrap dahil alam daw niya ang terrain ng kuweba. Doon na siya nalunod at dead on arrival sa ospital. Nasagip ng rescuer sa mga natrap at nagpapagaling na sa ospital. Isinara muna ng LGU ang kuweba. Sa mga motorista, doble ingat po sa kalsada. Sugatan ng isang rider ng e-bike sa Maynila matapos sumalpok sa sinusundan niyang truck. Nakatutok si Jomer Apresto. Sugatan ng lalaking ito matapos bumangga ang minamanehong e-bike sa likuran ng sinusundang truck habang binabagtas ang Nagtahan Bridge sa Maynila kagabi. Ang lalaki ay tila dayuhan, nagtamo siya ng malaking sugat sa mukha at hindi maampat ang pagdurugo. Hindi daw namalay ng driver ng truck ang pangyayari at nagulat na lamang siya nang biglang harangin ng isang motorcycle rider. Paahon ako, tapos biglang nag-slow down yung sinusundan ko. Siyempre, nag-slow down din ako, sir. Hindi ko alam na may bumangga pala sa likuran ng truck ko. Sakto naman na may napadaan na mobil ng pulis sa lugar kaya agad na nakatawag ng mga medical responder. Agad na nilapatan ng paunang lunas ang biktima. Ilang beses din siyang tumangging magpadala sa ospital at na maisugod siya sa isang ospital, kinailangan ding i-transfer sa ibang paggamutan. Di po siya tinanggap ni Ospital ng Sampaloc dahil gawa raw po nang wala po silang ENT na naka-duty po. That's why po na napagdesisyonan po ng mga responder po natin na i-transport na lang po sa ISAB. Dinala naman sa himpilan ng Manila District Traffic Enforcement Unit ang driver ng truck. Patuloy pa ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Tuloy hanggang sa huling araw ng Pride Month ang selebrasyon ng makulay na Love Laban to Everyone. Ang latest kaugnay niyan, tinutukan live ni Katrina Son. Katrina. Ivan, ginaganap ngayon ang Love Laban to Everyone Thanksgiving dito sa Quezon Memorial Circle. Sa huling araw ng Pride Month, nararapat lang daw na magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa mga pinaglalaban ng LGBTQIA+ community. Mula sa Pride March noong nakaraang linggo, kitang-kita raw ang pagdoble ng mga nakikiisa sa kanilang mga adhikain. Kaya nagdao sila ng Thanksgiving program. Pagpapatuloy din daw ito ng programa noong nakaraang linggo na natigil dahil sa malakas na pag-uulan. Iba't ibang mga artists ang magpo-perform. Pinakaabangan si Vice Ganda na isa sa mga special guest. May iba't ibang booth pa rin dito na pinipilahan ng mga dumalo. Hinihikayat din ang pagbisita sa free HIV testing booth. Sa pagtatapos ng Pride Month, nais nilang ipaalala sa publiko na hindi dito natatapos ang kanilang laban. Panahon na po para ibigay ang inyong buong suporta sa aming komunidad. Ang Pride Month po is hindi lang po pang isang buwan, kundi ito po ay pang araw-araw po. Ang gusto ko lang po maalala nila na lahat ng tao ay pantay-pantay. Ivan, magtatagal daw ang programa rito hanggang alas 8 ng gabi. At paalala naman sa mga magpupunta dito na magdala ng payong dahil maulan po at may kaunting pagbigat din ng daloy ng trapiko sa mga ruta patungo rito. Ivan? Maraming salamat, Katrina Son. Mataas pa rin ang retail price ng bigas at itlog sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Sabi ng grupong Sinag, dapat i-monitor ang presyo ng bigas kung ipatutupad ang taripa sa imported rice ngayong Hulyo. At yan ang tinutukan, Yvonne Aquino. Mataas pa rin ang retail price ng bigas sa ilang palengke sa Metro Manila. Sa Blumentritt Market sa Maynila, 48 pesos per kilo na well-milled rice ang pinakamura naming nakita. Ang regular milled, 54 to 61 pesos habang ang special rice, 55 to 76 pesos. Sa Litex Market at Mega Q-Mart naman sa Quezon City, 52 pesos per kilong bigas ang pinakamura naming nakita. Hindi namin abot yung mga ganyan na presyo. Mataas sa supplier. Siyempre, magpapatong din kami kahit paano. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, dapat nasa 48 pesos per kilo na lang ang bigas. Yung well-milled rice, nasa 43 pesos to 44 pesos.
Yung regular meal may 42 pesos. So, ang tinataka natin yung retail price, bakit hindi bumababa pa? Kaya kung ipatutupad daw ng gobyerno ang pagpapababa sa taripa sa imported rice sa Hulyo, dapat daw i-monitor ang retail price ng bigas. Every time na bumababa tayo ng taripa, ang gagawin lang ng exporting country is itataas yung presyo nila doon. So yung subsidy natin na dapat makakolekta ng taripa papunta sa atin mga magsasaka, ang mangyayari kung tinaas nila yung presyo sa exporting, advantageous dun sa mga magsasaka ng other countries. Pati ang presyo ng itlog tumaas din sa Blumentritt Market at Litex Market ng 10 to 20 pesos kada tray. Ang katwiran nila, tumataas ang feeds. Ganon. Ang presyo ng baboy sa Litex Market at Mega Q-Mart mataas pa rin. 340 to 350 pesos per kilo ang kasim, habang 360 to 380 pesos per kilo ang liempo. Mataas pa sa mga farm eh. Ang kuha ko, 215 pa sa live eh. Sabi ng Sinag, dapat tutukan din ng gobyerno ang retail price ng karne ng baboy na mababa rin ang taripa. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Department of Agriculture. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Kinulayan ng street dancing performers ang mga kalsada ng Sigma Capiz sa pagdiriwang ng Hill o Hanay Festival. Kabilang sa mga nagpasaya sa pagdiriwang sina Shining Inheritance Stars Kailin Alcantara at Michael Sager. Naroon din si Andrea Torres. Sa Lilas Pandan Festival naman sa Calatrava, Negros Occidental, bumida ang mga picture-perfect scenery. Bukod sa mga kandidata ng Lilas Pandan Queen 2024, mas naging espesyal ang selebrasyon nang magpakilig si Black Rider star Joaquin Manansala. Bodyguard ng mayor ng Urdaneta City tinambangan at lalaking natutulog sa labas ng bahay, pinagbabaril. Ang kabi-kabilang insidente ng pamamaril sa probinsya sa pagtutok ni Mav Gonzales. Lalaki sa Talisay, Cebu, pinagbabaril habang natutulog sa labas ng bahay. 5 ang sospek at 3 sa kanila ang arestado. Tinutugis ang iba pa. Base sa investigasyon, ang mga sospek ay miyembro umano ng mga grupong may mga iligal na droga at armas. Nakikitang motibo ang umani pagkakasanggot ng biktima sa iligal na droga. 22 anyos na lalaki nagpapagaling sa ospital matapos pagbabarilin ng nakaalitan sa Batangas City. Ayon sa pulisya, may dati ng personal na alitan ng biktima at sospek. Sinabi rin daw ng biktima na pareha silang nakainom ng sospek na tinutugis ngayon. Bodyguard ng mayor sa Urdaneta City dead on the spot sa pamamaril. Ayon sa pulisya, papasok na sa trabaho ang biktima nang barilin ng isa sa mga sospek na bumaba mula sa SUV. Kinuha rin ang gamit ng biktima. Ligtas naman ang kinakasama ng biktima at kanilang anak na kasama ng biktima sa kanyang motorsiklo. Tinutugis pa ang mga salarin. Utility worker ng LGU ng San Vicente, Ilocos Sur, nagpapagaling sa ospital matapos barilin ng riding in tandem. Ayon sa pulisya, nagwawalis ang biktima ng pagbabarilin. Naaresto ang 2 sospek na wala pang pahayag. Tinitingnang motibo ng pulisya ang naging alitan ng biktima at isa sa mga sospek nung nakaraang eleksyon. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras. Old photographs ang peg ng mga larawan ng ilang karakter sa upcoming Kapuso historical drama series na Pulang Araw. May pagka-nostalgic vibe ang kanilang mga sepia photos. Tulad ni Alden Richards na bibida bilang si Eduardo de la Cruz, ang matapang at maprinsipyong binatang Pinoy. Ang lakas maka-vintage look naman ng picture ni Barbie Fortesa bilang si Adelina de la Cruz na lalaban para sa kanyang pamilya. Angat din ang classic beauty ni Sanya Lopez na gaganap naman bilang si Teresita Borromea, ang lalaban para sa karapatan ng mga kababaihan. Kita ang fierce aura sa photo ni Dennis Trillo bilang si Colonel Yuta Saito. Makisig na Hapones naman ang look ni David Licauco bilang si Hiroshi Tanaka. And speaking of David, overwhelmed and very grateful siya lalo't nakabanding niya ang fans sa kanyang birthday celebration. Nakakahiya actually dahil syempre nagbigay sila sa akin ng oras at para pumunta dito kahit Saturday. I think I'm super overwhelmed with everything.
Naging emotional si Korean actor Kim Soo-hyun dahil sa overwhelming support ng Pinoy fans sa kanyang fan meeting. Sinubukan din niya ang ilang Tagalog phrases na kinakiligan naman ng fans. Makichika tayo kay Aubrey Carampel. Kim Soo-hyun found his way home sa kanyang muling pagbisita sa Pilipinas. All eyes sa Korean superstar habang kinakanta ang Love You With All My Heart na isa sa OST ng hit K-drama niyang Queen of Tears. Walang tigil ang intense na hiyawan, lalo pa nang bumati si Soo-hyun in Tagalog. Kamusta ka? Ako ay si Kim Soo-hyun. Magandang gabi. 참 잘해주고 싶었는데 Noong unang pasok ko pa lang, sa first entrance pa lang, parang gusto mo na pasabog ang performance ko. 오늘 함성 소리밖에 안 들렸어요. Sigurado na I told myself na dapat pasabog ang performance ko, pero pumapasok yung sigaw niyo sa in-ear. Kabilang sa mga nanood ang ilang kapuso celebrities and reporters. Tulad din na Carmina Villaruel na nilibre daw ng anak na si Mavi ng tickets. Dahil sa nag-uumapaw na suporta ng fans, di napigilan ni Soo-hyun ang maging emosyonal. Nakita sa video na ipinost ni GMA Integrated News reporter Maris Umali sa kanyang IG. Ang ilang nanood nga gaya ng magkaibigang sina Bina at Sohini, dumayo pa mula sa India. So it's a special sari for the meet. Just for the meet. Just for the meet. And you're here just for the meet. We are here just for the meet for the weekend. So we're going back tomorrow, yeah. Kanya-kanya ring paandar ang fans na excited na makita ang kanilang My Love from the Star. Happy. Hindi po ako nakatulog. I love you since 2011! At marami pang dapat abangan kay Soo-hyun dahil siya mismo ang nag-reveal na magkakaroon siya ng bagong drama. Posible rin daw siyang bumalik agad sa Pilipinas ngayong taon. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Dapat igalang ang desisyon ng korte. Yan ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng tanungin tungkol sa pag-acquit o pagpapawalang sala kay dating Senador Laila de Lima sa ikatlo at huling drug case laban sa kanya. Sabi ng dating Pangulo, dapat daw itong ikatwa dahil gumagana ang demokrasya. Kaugnay naman sa naunang sinabi ng anak na si Vice President Sara na tatakbo sa pagkasenador ang dating Pangulo pati sina Mayor Baste at Congressman Pulong. Sabi ni Duterte, huwag anyang kumagat sa sinasabi ng anak. Tanong niya, ano ang gagawin nila kung tumakbo silang tatlo? Kaugnay naman sa eleksyon 2028, sinabi ng dating Pangulo na Diyos na raw ang bahala. Sa issue naman ng pagbibitiw ni VP Sara sa gabinete ni Pangulong Marcos, sinabi niya ang hindi raw siya kinonsulta ng kanyang anak tungkol dito. Sinabi niya yan sa pagbisita sa Tacloban City. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.